Ako si Bibi Linggil at ako ang magiging virtual na guro ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayo? Kung gayon, ay ihanda na ang inyong blankong papel at panulat sapagkat sa araw na ito ay pupunuin ko kayo ng mga mahahalagang impormasyon. Halina't sabay-sabay tayong matuto at tuklasin ang kaalaman sa mundo ng asignaturang Pilipino. Ngayon ay may mga ilan akong katanungan sa inyo bago tayo tuluyang tumungo sa ating paksa. Kumusta ka sa araw na ito? Anong lasa ng huli mong kinain? Marahil, ang mga naging kasagutan mo ay maayos o mabuti lamang? O di kaya'y masarap? Alam mo ba ang tawag sa mga salitang iyan? Ano kayang bahagi ng pananalita ang nagsasaad ng katangian o uri ng tao, bagay, lugar, pangyayari at iba pa? Kung ang kasagutan mo ay pang-uri, magaling! Tandaan na ang pang-uri ay bahagi ng pananalitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga pahayag sa paghahambing at iba pang kaantasan ng pang-uri. Ito ay binubuo ng 3 antas: ang lantay, pahambing, at pasukdon. Dumako na tayo sa unang antas. Ang lantay. Ito ay anyo ng pang-uri kung ito ay naglalarawan lamang ng iisang pangalan o panghalip. Halimbawa, malaki ang responsibilidad ng magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Ang pang-uri sa pangungusap ay malaki at ang inilalarawan ay ang responsibilidad ng magulang. Susunod na halimbawa, mahirap ang tungkuling ito. Ang pang-uri sa pangungusap ay mahirap at ang inilalarawan ay ang tungkulin ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Ikalawang antas ng pang-uri, pahambing. Ang pang-uri ito ay naghahambing o nagtutulad ng 2 pangalan o panghalip. May 2 uri ng pang-uring pahambing. Una, pahambing na pasahol o palamang. Ito ay nagsasaad ng nakahihigit o nakalalamang nakatangian ng isa sa 2 pangalan o panghalip na pinaghahambing. Gumagamit ito ng mga katagang higit, mas, lalong, di gaano, di gasino, at iba pa. Halimbawa, mas mahirap ang hamon sa mga magulang ngayon kaysa noon. Ang mga salitang naghahambing na pasahol o palamang ay mas mahirap. At ang pinaghahambing ay ang hamon sa mga magulang ngayon at noon. Ikalawang halimbawa, mas mabuti pa rin ang pagbabasa ng aklat kaysa pagbababad sa harap ng internet. Ang mga salitang naghahambing na pasahol o palamang ay mas mabuti at ang pinaghahambing ay ang pagbabasa ng aklat at ang pagbababad sa harap ng internet. Ang ikalawang uri ng pang-uring pahambing ay ang pahambing na patulad. Ito ay nagsasaad ng magkatulad o magkapantay na katangian ng 2 pangalan o panghalip na pinaghahambing. Gumagamit ito ng mga panlaping tulad ng sing, sin, sim, magsing, kasing, o ng mga salitang kapara at pareho. Halimbawa, ang telebisyon at internet ay parehong masama kapag nasobrahan. Ang mga salitang naghahambing na patulad ay parehong masama at ang paggamit ng sobra ng telebisyon at internet ay ang pinagtutulan. Ikalawang halimbawa, ang impluwensyang dulot ng mga ito sa isipan ay magsindami. Ang salitang naghahambing na patulad ay magsindami at ang pinagtutulad ay ang impluwensyang dulot ng paggamit ng sobra ng telebisyon at internet. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa huling antas ng pang-uri. Ito ay ang pasukdon. Ito ay nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian sa paghahambing ng higit sa 2 pangalan o panghalip. Gumagamit ito ng mga panlaping pinaka, napaka, pagka, kasunod ng pag-uulit ng mga salitang ugat, o ng mga salitang
ubod ng, hari ng, sakdal at sobra. Halimbawa, ang pinakamalaking hamon para sa lahat ng magulang ay kung paano mapalalaki ng mabuti at may magagandang asal ang mga anak sa panahong nagkalat ang masasamang impluwensya sa lipunan. Ang salitang pasokdol ay ang pinakamalaki at ang tinutukoy nito ay ang hamon para sa lahat ng magulang. Naway naunawaan mo ang paksang ating tinalakay. Sa bahaging ito ay sasagutan mo naman ang mga sumusunod na gawain upang matukoy ang iyong natutuhan sa ating talakayan. Tukuyin ang mga pang-uring ginamit sa bawat pangungusap. Pagkatapos ay suriin ang kaantasan nito. Isulat sa inyong sagutang papel ang L kung ito ay lantay, PT kung pahambing na patulad, PL kung pahambing na palamang, at P kung pasukdol. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang. Unang bilang. Ang dalisay na pagmamahal ng magulang ay kailangan ng mga anak. Magaling! Ang tamang sagot ay dalisay at ang antas nito ay L o lantay. Pangalawa, mas makabubuti sa mga anak kung palalakihin silang may disiplina kaysa palakihin sila sa layaw. Mahusay! Ang tamang sagot ay mas makabubuti at ang antas nito ay PL o pahambing na palamang. Pangatlo, magsingalaga ang ama at ina sa buhay ng kanilang mga anak. Tama! Ang tamang sagot ay magsinghalaga at ang angkas nito ay PT o pahambing na patulad. Pang-apat na bilang. Maraming libangan ang nagtuturo ng maling pagpapahalaga sa kabataan. Kagila-gilalas! Ang tamang sagot ay marami at ang antas nito ay L o lantay. At para sa huling bilang. Pinakamahirap iwasan sa lahat ng makabagong gamit ang telebisyon dahil lagi itong nakikita at sa isang pindot lang sa remote ay bubukas na ito. Tumpak! Ang tamang sagot ay pinakamahirap at ang antas nito ay P o pasukdol. Binabati ko kayo sapagkat mahusay ninyong nasagutan ang unang gawain. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ikalawang gawain. Una ng gustong kaantasan ng pang-uri ang bawat pangungusap. Gawing gabay ang salitang ugat sa loob ng panaklong, gayon din ang diwang taglay ng pangungusap. Muli ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo sa bawat bilang. Unang bilang. Ang patlang anak ay marunong sumunod sa payo ng magulang. Magaling! Ang tamang sagot ay mabuti. Pangalawa. Sa ngayon, patlang kabataan na ang nalululong sa paglalaro ng video games kaysa noong nagdaang panahon. Mahusay! Ang tamang sagot ay mas marami. Pangatlong bilang. Ang tamang paggabay ng mga anak ay patlang pa rin paraan ng pagtuturo kaysa sa labis na pamamalo o pananakit ng bata. Tumpak! Ang tamang sagot ay mas mainam. At para sa huling bilang, ang patlang sa isang magulang ay ang pagsuway ng anak na humahantong sa sarili niyang kapahamakan. Kagila-gilalas! Ang tamang sagot ay pinakamasakit. Binabati ko kayong muli sapagkat mahusay ninyong nasagutan ang gawain ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway marami kayong natutuhan sa ginawa nating talakayan na magagamit ninyo sa pang-araw-araw ninyong pagkikipagtalastasan. Naway patuloy ninyong tuklasin at gamitin ang ganda at yaman ng wikang Pilipino. Muli, ako si Binibining Gil, ang virtual na guro ninyo sa Filipino. Hanggang sa muli, paalam!